Magandang hapon po sa inyong lahat. Nakakatakot naman yung mga sinabi ni Tanona. Ano po? I was given the task to speak about the transformation of the Filipino people spiritually through the Immaculate Conception. Ano po? Parang mas madali pang buhayin ng patay kaysa pag-usapan ng transformation ng Filipino people. Ano po? Aha. We had just a recollection among the clergy of Manila, and one of the things we talk about is the 10 important prayers during Good Fridays. If you notice this, Good Fridays, we have 10 intentions, but during COVID, in the Philippines, we made it 12 intentions. The 10 intentions plus healing from COVID, and in the 12 intention is that we may have a good elections. Kung naalala niyo yun. Sabi po nung recollection facilitator, ang dininig lang daw ng Diyos hanggang COVID lang. Yung election di daw dininig. Ano po? But you have to understand this. Saint Thomas of Aquinas have said this: grace builds in nature. Grace builds in nature. Ang biyaya ay namumukadkad sa ating mga pagkatao. Whatever we ask from God, whatever grace we desire, as a person, we must cooperate. We must cooperate. And if we want to be transformed spiritually, we have to cooperate as a person and as a people. The transformation of the Filipino through Immaculate Conception is a deeply rooted theme in the Philippine Catholicism. It has been a topic. PCP 1, PCP 2, pinag-usapan na po yan, ano po. And under the title of the Immaculate Conception of Blessed Virgin Mary, whom we honor as the principal patroness of our country, not only of Manila, but of our country. This concept emphasizes aligning national, communal, and personal life with virtues exemplified by Mary, that is purity, humility, and compassion, aiming for spiritual renewal and social transformation. Ang problema po natin bilang Katoliko, we have to accept this, that we are more nominal rather than being radical. We are more nominal rather than being radical. Nadinig nyo na itong kwentong ito. Ano po? Na merong isang pari na nagpapakumpisal sa Quiapo, na kung saan, sabi nung nangungumpisal, nakapatay po ako, Father. At sabi niya, nung pari, anong nangyari? Binaril ko po. At sabi ng pari, nasaan ang baril? Dala ko po. Sabi niya, bakit hindi mo sinusurrender? Kasi po nauulit. Nauulit daw. At tinanong ni Father, ano ibig mo sabihin? Ilang beses ka na nakapatay? 3 na po. At sabi ni Father, pwede ko bang itanong anong dahilan? At sabi nung nangungumpisal, nayayabangan po ako sa mga taong nagsasabing
naniniwala sila sa Diyos. Natatawa kayo kasi hindi kayo nakaupo doon, hindi po ba? At biglang sinabi ng nangungumpisal, pero ikaw, Father, naniniwala ka ba talaga sa Diyos? Kinukwento niya ito sa amin, nahiyang-hiya siya, sabi niya, tinatanong siya ng obispo, ano sagot mo? Sabi niya, Bishop, patawarin mo ako. Nung tinanong ako kung ako'y naniniwala sa Diyos, alam niyo po ang sagot ko? Paminsan-minsan. Alam po ninyo, hindi niyo alam kung ano isasagot niyo kung kayo nakaupo doon. But I guess many would deny Christ when it is already a moment of death. And that is the sad story. The key aspects of transformation, number 1, patroness of the Philippines, which is declared by Pope Pius XII in 1942, the Immaculate Conception is central to the Filipino faith, anchoring national identity in Mary's purity and grace. Kalinisan ng puso. Kalinisan ng puso. Hindi ko alam kung nanunulad tayo because in Guam, their patron also is Immaculate Conception. And they were the one who declared it holiday, December 8. Holiday. And when one time I visited a friend in Guam, I was talking to the people there, at sabi nung isa, sabi niya, you know, Father, one time the new governor declared that December 8 will no longer be a holiday. And after the declaration, there was a hurricane in Guam. And because of that, they make again December 8 holiday. My question was, do you declare it because you believe, or you are simply afraid of what might happen? And I think the answer is, you are just afraid. They are just afraid that something bad might happen. Marami tayong ginagawa bilang Pilipino na hindi naman talaga tayo naniniwala, natatakot lang tayo kung anong mangyayari kapag hindi na natin ito ginagawa. We have to ask ourselves, am I really willing to stand for my faith? Because that is the problem. Minsan sabi, Father, hindi ba failure ang Catholic Church because many of the corrupt in our country are graduates of Catholic school? That's the real story. Many of the corrupt are graduate of Catholic school. Meron po bang pagkukulang ang paaralan? Ang sagot ko ay wala. Walang pagkukulang. Sapagkat ang pagiging corrupt ay sariling desisyon. And my best answer to that was, even though Judas was close to Jesus for the past 3 years, he betrayed Jesus just for 30 pieces of silver. Di ba corruption din yon? Kung ang Diyos nga pinagkanulo ng sarili niyang kasama, yung pa kayang hindi naramdaman ng Diyos, hindi po ba? Ano? Sa madalit sabi, marami sa atin ang ating relasyon sa Diyos
ay isang academic exercise lang. Academic exercise. Hindi talaga natin ginagawa o sinasabuhay. Bagamat ang patron natin, our national patron, is the Immaculate Conception. Second, it is important that the cultural cornerstone of our country, the Feast of the Immaculate Conception, is a special non-working holiday today, reinforcing a cultural and religious framework that shapes Filipino traditions, values, and devotions. Hopefully true. Hopefully, that is true. But the sad story, that is not true. That is not true. Even CBCP declares only 3 holidays of obligation. December 8, December 25, and January 1. December 8, Immaculate Conception. December 25, the Nativity. And January 1, not because it's New Year, but it is because the solemnity of Mary, Mother of God. Sa madalit sabi, nasa kalendaryo na yan. Pinag-uusapan na yan. Alam yan ng marami. Ano po? Alam yan ng marami. Pero ang problema ay sadyang hindi naintindihan o ayaw intindihin. Magkaiba po yan, di po ba? Na? Ayaw intindihin. Kasi pwede naman talagang intindihin, ayaw lang. May mga bagay na simple lang pero nagmamaang-maangan tayo. Nagmamaang-maangan. Ha? Sabi nga, ito, nakakahiya ito. Kasi nung isinama ako ng tiyo ko manood ng sine, ano po, maliit pa kami, ay bigla siyang nanigarilyo sa loob ng sinihan. Biglang nanigarilyo. So tinigil yung sine. Binuksan yung ilaw. Pinuntahan kami ng pulis. Sabi niya, alam niyo bang bawal ang ginawa niyo? Sabi ng tiyo ko, hindi ko po alam. Hindi ko po alam. Sabi niya, nakikita mo yung nakasulat sa harap? Ano po? Nakikita mo ba? Opo, basahin mo. Basahin mo. Ang nakasulat sa harap, no smoking. Malaking malaki, no smoking. Sabi ba naman ng tiyo ko, now showing. Tiyo ko yun. Nakakahiya. Nakakahiya. Alam ko marunong siyang magbasa. Pero kung lulusot. Di po ba, ano? Kung lulusot. Ang problema natin ay magaling tayong gumawa ng paraan para hindi maging responsable at higit sa lahat, magaling tayong gumawa ng dahilan. Therefore, if you want a transformation, you must embrace the call to moral transformation. Moral. Merong kasing amoral, merong immoral, at merong moral. Ano po? A moral conscience, wala yang tama. Walang basihan ng tama. Immoral, talagang lahat mali. Ano po? The moral transformation, hopefully that begins from leaders and people to emulate, that we embrace
the bagong Pilipinas, the new Philippines, by emulating Mary's compassion and humility. This involves building a nation that upholds the dignity of every citizen. Pero kung iaasa po natin sa leaders lang, wala tayong kinabukasan. Wala tayong kinabukasan. Ano po? Sapagkat, to do it, we must begin in truth and sincerity. Truth and sincerity. Parang malabo yun. Ano po? Kasi, marami sa atin, nagpe-Facebook, hindi ko alam kung hindi tayo nag-iisip, pasa lang tayo ng pasa. Ano po? At hindi mo tinatanong kung yung bang iyong binabasa ay totoo. Hindi na nagtatanong ang tao, totoo ba yan? Di po ba, anak? Totoo ba yan? May sinseridad ba tayo na gawin ang mga bagay na ito? I have shared this previously, just few days ago. And I guess you are also praying for peace in the Middle East. Di po ba? Are you praying? Seriously? Talaga ha? I ask people, do you pray? Yes. Why are you praying for peace? Why are you praying for peace? Hello? Ano pa? It affects you. Honest answer. Ano pa? Ano pa? Scared. Ano pa? For the victims? May kamag-anak kayo sa Middle East? Wala. Why I'm asking this? Because 90% of the answer was, kasi Father, pag hindi tumigil ang gyera, tataas ng tataas ang gasolina. Hello? What I'm trying to say, kung hindi ka apektado, hindi mo yan ipagdadasal. Naintindihan po ninyo? Marami sa atin ang nagdadasal dahil nararamdaman natin ang epekto. Sa madalit sabi, kung hindi tataas ang krudo, wala tayong pakialam. Kung nag-aaway ang kapitbahay ninyo, wala kayong pakialam. Pero pag nagsunog na sila, makikialam na kayo. Bakit? Baka masunog din kayo. Di po ba? When we talk about sincerity, most of the time, we only talk about being affected. Being affected. Pag wala kang mararamdaman, hindi mo mararanasan, minsan wala tayong pakialam. Alam naman natin ang katotohanan ng digmaang ito. Matagal na ang digmaang ito. Ngayon lang nag-i-intensify ang prayer kasi mataas ang krudo. Kaya kung hindi tumaas ang krudo, marami sa atin walang pakialam. Walang pakialam.
it's good to examine ourselves. If we want transformation, we must begin from the heart. We must begin from the heart. I have shared this before. There are 3 C's in our Catholic faith. 3 C's. The creed, the code, and the cult. C-U-L-T. The creed, the code, and the cult. The creed will never change. What we profess, what we believe, the Nicene Creed, the Apostles' Creed, it will never change. No pope can change it. It will never change. That is our faith. It's the Father who creates, the Son who redeems, the Holy Spirit sanctifies. That the incarnation happened through a woman who was immaculately conceived and bear a son, because to be human, you have to be born of a woman. It can never change and it will never change. The code will never change. The Decalogue will never change. The 10 Commandments will never change. It will never change. Kahit anong gawin natin, it will never change. Some countries try to legalize, but we have to accept that not all legal are moral. If you legalize abortion, it will remain immoral regardless. It will never change. The cult is the liturgy, the official prayer of the church. Liturgy serves the church serve Christ. Let me repeat that. Liturgy serves the church, and the church serve Christ. It will never change. Even though through the years, there are practices that varies. Nakakahiyaman ito. Nakakahiyaman. Pero ito ang katotohanan. Ang alin? Yung ating mga obispo, hindi magkasundo. Kung luluhod ka pa rin, o tatayo ka na pagkatapos ng acclamation. Di po ba? Napakasimpleng bagay. Napakasimpleng bagay. Hindi natin mapag-usapan. Kaya sa misa, may nakatayo, may nakaluhod. At tinatanong ako, kung ikababanal nyo yan, gawin ninyo. Kung gusto mong gumulong ka. Kasi naiwan tayo sa ritual. Naiwan tayo sa ritual. Mga minamahal na mga kapatid, tanggapin natin ang katotohanan na hindi talaga lahat ng nagdadasal moral. Tanggapin natin. Sometimes, people serve in the church not to serve, but they want to shine. Diba? Gusto lang maging sikat. At pinapaalala ko ito, lalong-lalo na sa mga lectors na nagbabasa. Ano po? You need to pray every day because a lector who doesn't pray is just like any ordinary machine. To be a lector is not about good pronunciation. It should be a manifestation of your way of life. Pero patawarin ako,
patawarin tayo ng Diyos. Ganon din naman ang ibang pari. Di po ba? Magaling mag-homily, pero immoral ang buhay. We need to be transformed. Let us start from our hearts. From our hearts. Sabi nga ng nanay sa kanyang anak, "Anak, alam mo namang ang hirap magpaaral ngayon. Bakit ka bagsak?" Alam mo, sagot ng anak, "Ma, huwag ka na magalit. Marami naman kami." Sagot yan ng mga bata. Sa madalit sabi, ang panuntunan ng mali at tama ay nasa bilang ng gumagawa. Nasa bilang ng gumagawa. Father, hayaan mo na kami. Sanay na kami dyan. Do you think we will go to heaven by mere doings the rites and rituals? By just being present in the church? Seriously and honestly, we will not. We will not. There must be truth in ourselves. There must be sincerity in ourselves. Doing things with honest intentions. With honest intentions. Maraming gumagawa ng tama, pero hindi tama ang dahilan. Maraming gumagawa ang tama, pero hindi tama ang dahilan. Kayo po ang magtanong sa inyong mga sarili. Kayo po magtanong sa inyong mga sarili. Sapagkat ito ang katotohanan. Hindi lahat ng gumagawa ng tama, tama ang dahilan. That's why, in the very beginning of Lent, we were reminded that God looks at the heart, while people looks at the appearance. We are easily swayed by what is popular, what is beautiful, what is pleasing in the eyes. And we can easily be deceived because we do not know the intentions behind. Madali lang ang magpamudmod ng ayuda. Ang intensyon ay makakuha ng boto. Hindi dahil yan ang tamang gawin. Di po ba? Sinasabi ko nga sa mga kalalakihan, maraming lalaking tapat sa misis. Hindi dahil mahal nila kanilang asawa. Takot lang sila sa misis nila. Yan ang totoo. Yan ang totoo. Nabubuhay sa takot. Hindi sa katotohanan at hindi sa sinseridad. Ikalawa, a call to moral transformation. We need to go back to compassion and service. Acting with kindness, especially towards the poor and vulnerable. What is compassion? From two Latin word, cum, pati. Cum means with. Pati means supper. Compassion means to suffer with. Hindi awa. Hindi awa. But the capacity to suffer with. Doing things in service out of compassion. Alam na alam po ninyo ito sapagkat palagi ko itong sinasabi. Tayo po ay nagbibigay hindi dahil meron tayong sobra, kundi dahil alam natin ang pakiramdam ng walang
wala. Maraming nagbibigay dahil meron silang sobra. Hindi dahil alam nila ang pakiramdam ng walang-wala. At ang malungkot na katotohanan, maraming nagbibigay dahil para umalis na yung nanghihingi. Sariling anak na hiningan ng kanyang magulang, anak, baka naman meron kang konti dyan. Ang anak mismo nagsasabing, bigyan mo na yan para umalis. Bigyan mo na yan para umalis. Sariling anak yon. Di po ba? We are so afraid to be poor. Wala namang naging mahirap sa pagbibigay. Sometimes I buy flowers sa Sampaguita in the street, even though I'm allergic. Not because I need it, but because I know they need it. Pagkamisan nga sa palengke, kumakatawad ang iba sa atin, grabe. Sorry for the words. Grabe ang mga tawad. Alam nyo, sariling ani yan, sariling ani. Ano po? Tatawaran nyo. Talaga naman. Umiiyak yung tindera para lang mabenta. Because we do not understand. We lack compassion. We don't act in kindness anymore, especially to the poor and vulnerable. Through the years, I have learned this, that the greatest poverty is not to have, when you have no more money. The greatest poverty is to be sick. I pray it will not happen to you. I pray that it will not happen to you. The greatest poverty is being sick. Don't wait for the day. Kinukwento ko ito palagi. Ano pa? Pag ikaw ay mahina na, matanda na, para bagang wala ka na talagang halaga. Ano sabi ng matatanda? Sabi ng matatanda. Karamihan, sabi nila, alam mo, Father, hindi naman ako sasama sa kanila. Pero hindi po ba respeto na lang na sabihin sa akin na sila'y aalis at saan sila pupunta? Anong konteksto? Matatanda sa bahay na kung saan aalis sa mga tao sa bahay na hindi man lang sasabihin sa kanilang magulang, maalis kami, kakain kami sa labas. Bakit? Sasama pa ba ako? Alam ko namang hindi nila ako isasama. Magkaiba po yung nagpapaalam at ipinapaalam. Nagpapaalam is to ask permission. Ipinapaalam is to simply inform. Di po ba? Hindi na natin ipinapaalam. Parang takot na takot tayo na malaman nila kung saan tayo pupunta, saan tayo kakain. If we cannot be compassionate in our own family, how can you be compassionate to the people you do not know? The transformation, my dear friends, my dear brothers and sisters, should happen at home. The late John Paul II, now saint, sabi niya, do not forget this. The road of the future is the road of the family.
The road of the future is the road of the family. What happened in our own family will always reflect in our society. The third call to moral transformation, ito importante ito. Going back to integrity, maintaining high moral standards both in private and public life. Maintaining integrity. Minsan, wala ng integridad. Di po ba? Walang mangyayaring moral transformation if you compromise your integrity. Ano sabi? If you lose money, you lose nothing. If you lose your health, you lose something. But if you lose your character, you have lost everything. If you lose money, you lose nothing. If you lose your health, you lose something. But if you lose your character, you have lost everything. Even the scriptures remind us, what profit a man to gain the whole world, but loses his soul? Why? We have lost our sense of integrity. Again, the call to moral transformation entails three things: truth and sincerity, compassion and service, and third, integrity. Kailangan ng integridad. So, another aspect of transformation, we need to have a reorientation of life. Reorientation of life. Stephen Covey used the name paradigm shift. We need a paradigm shift. The doctrine is often interpreted as a call for Filipinos to reorient our hearts, minds, and wills towards God, particularly in times of calamities or social hardship, strengthening mental and spiritual health. Sabi ni Saint Ignatius of Loyola, two ways to look at sin. Either shame or guilt. Shame or guilt. What is shame? When you commit sin, you feel ashamed because what you have done is wrong. Another way of looking at sin is guilt. You feel guilty because you were caught. You were caught. Sa madalit sabi, okay lang ang kasalanan basta hindi ka nahuhuli. Kaya nga sabi nila, ang panglabing isang utos ay huwag kang magpapahuli. Panglabing dalawa ay, pag nahuli, huwag mong aaminin. Panglabing tatlo ay, magturo ka para dalawa kayong makukulong. Di ba? Ganyan-ganyan tayo. Ganyan-ganyan tayo. Sorry for the words. Sabi ko nga, I was in the pilgrimage when I heard the news that people in Greenbelt, sorry, I have to say this, lost their phones during Mass. Sabi ko, hindi ba nakakahiya?
Ang dami naming CCTV, ha? Pinalagyan ko. At nakita yung mga tirador. Ano po? Alam niyo, mga tirador? Mga babae. Babaeng bihis. Sabi ng pulis, yung isa ho dyan, naka-blatter na. Naka-blatter na. Kaya binibiro ko yung nagsisimba ngayon sa Greenbelt, mag-iingat kayo sa katabi niyong babae. Kasi takot na takot ka pag lalaki ang katabi mo. Hindi. Babae ho ang tirador. Ano po? That's the sad story. We really need a real reorientation of life. Kailangan ba ng kalamidad para magbago? Kailangan ba ng giyera para magbago? Kailangan bang tumaas ang krudo para magbago? Di ba? Kaya hindi natin masisisi ang Diyos. Nang pinagaling niya ang paralitiko, ano sabi niya? Go and sin no more, or something worse might happen to you. Go and sin no more, or something worse might happen to you. What I'm trying to say, what we have now is the consequence of our immoral life. Pag may nagre-green jokes, tawanan ng tawanan. Pag mayroong minamalayin na babae, tawanan ng tawanan. Minumura ang Diyos, minumura ang Santo Papa, tawanan lang. And I think we are reaping the fruits of what we have planted. We want a new Philippines. Well, sabi ng yumao kong spiritual director, Father Ben Carlos, sabi niya, kung aasahan mo mga tao ngayon, baka walang mangyayaring pagbabago. Anong dapat gawin, Father Ben? Gumawa ng malaking barko at isakay sila doon. Ipaanod sila sa dagat hanggang kamatayan. Di ba? Bakit? Anong kasabihan? You cannot teach old dogs new tricks. Pero hindi ako naniniwala doon. May aso ako eh. My dear friends, my brothers and sisters, ano ang kailangan natin para talaga magbago? Kailangan natin ng isang milagro, isang karanasan na magtutulak sa atin sa pagbabago. Kailan ba tumitigil manigarilyo yung isang chain smoker? Nung nabalitaan niyang may cancer na siya. Diba? Yun ang malungkot na kwento. Yun ang malungkot na kwento. Kailangan merong ganong karanasan bago magbago. Nagpapabaya ba ang Diyos? Hindi. Nakakalimot ba ang Diyos? Hindi. Hindi ba dinidinig ng Diyos sa ating mga panalangin? Dinidinig. Di ba? Pati nga panalangin, sana mamatay na mga korap. Di po ba? Ano? Kung ano-ano na lang mga panalangin. The sad story is, we are looking for something so we might change. What if it will not happen? What if it will not happen? Then we will continue what we are doing. Ano po palagi kong sinasabi?
If you want something new, you must be willing to do something you have not done before. Unless you really commit, then nothing will change. The late Chito Bernardo, Monsignor, sabi niya, alam mo, problema natin sa simbahan, ang daming mahilig makinig sa orientation. Ang daming mahilig makinig ng retreat and recollections. Hanggang doon lang. Pero ayaw baguhin ang buhay. Ayaw baguhin ng buhay. Maliwanag po ba? Hello? Okay. Baka naman ako'y daldal dito. Ano po ang suggestion? Devotions and symbolisms that we can act. 3 things. Number 1, make it an active choice to embrace purity. Make it an active choice, not just an options. You want to change, make it an active choice. Ano po? The dogma signifies Mary was free from original sin, but in practical terms, it is taught as a challenge for all of us to live cleanly in intentions and to be faithful in the promises. Nag-antay ba si Maria? Hindi. Isinabuhay niya. And we will talk about it later. There are things you will not understand. There are things you do not understand. And I assure you, you will die without understanding them. Sadyang may mga bagay na hindi natin naintindihan. Sadyang may mga bagay na hindi natin maintindihan. Mamamatay na lang tayo na hindi yan naiintindihan. Ang mahalaga ay sa gitna ng kawalan ng pagkaintindi, niyapos mo ang panawagan ng Diyos na maging malinis, maging banal. Be pure in your intentions. Second, I think we need to do this. That mothers must re-embrace their role as the first catechist. The maternal guidance. Filipinos often form a close familiar relationship with Mary as mother and protector, seeking her intercession for national unity and peace. But every mother and every family must inculcate to their children the values, the character of Our Lady. Ano sabi? Ang malungkot na kwento. Sabi ng isang nanay, sa TV ito ha, sa TV ito. Pinag-uusapan nila ang isang prominenteng tao na nahuling ng rape. Sa isang forum ito sa TV. At sabi ng isang prominenteng tao, sabi niya, sa tingin ko, kung anak ko yan, magsisinungaling din ako. Magsisinungaling din ako para pagtakpan ang kasalanan ng kanyang anak. I think yan ang problema.
Maraming magulang ngayon, instead na itama ang mali, pinagtatakpan ang pagkakamali. I do not know if you disagree or agree with me. Ang problema ng maraming magulang ngayon ay, instead na itama ang mali, pinagtatakpan ang pagkakamali ng anak. Noon, pagbagsak ka, pinapatawag ang magulang. Di po ba, na? Pinagpapaliwanag ang magulang, bakit ang anak niyo bagsak? Ngayon, pag bagsak ang anak, ang teacher ang pinapatawag. Yan ang totoo. Yan ang totoo. Sabi nga ng isang teacher, alam mo, Father, dapat may insurance kami. We are being harassed. Yan ang malungkot na kwento, di po ba? No? Pinoproblema niyo yung bullying anak. Maraming bullying magulang. Maraming bullying magulang. Mga minamahal na mga kapatid, inuulit ko, ang problema ay hindi itinatamang mali, pinagtatakpan ang pagkakamali. Kaya nga dapat mayroong pagbabago sa pag-iisip ng mga magulang, lalong-lalo na mga ina. Bakit naman ina, Father? Sapagkat sa ayaw at sa gusto nyo, sadyang matindi ang relasyon ng anak sa kanyang ina, ang ina sa kanyang anak. Kaya nga kahit si Jesus ginamit yon, malilimutan ba ng ina ang kanyang anak? Hindi. Sadyang ganun. Sadyang ganun. And third, that we reconsecrate our nations not only by saying the prayers, but making a decision. Prayers and devotion often emphasize putting the country into the hands of Mary to deliver the people from hatred, injustice, and greed. Hatred, injustice, and greed. Alam po ninyo, ang problema ng ating eleksyon, hindi tayo namimili ng kung sinong karapat-dapat. Yan ang problema. Namimili tayo ng kulay. Kulay. Napansin niyo po ba? Kulay ang pinipili. Hindi tao. Karamihan ng, hindi naman lahat ng kulay niyan, maayos sila. Hindi naman. At kung kalaban mo ang kulay na ito, hindi naman sila lahat masama. Meron ding maayos sa kanila. Di po ba? No? Ang pinipili natin ay kulay. Malapit ang eleksyon. Di po ba? Alam nyo, merong magandang pag-asa. Sapagkat yung mga batang henerasyon, merong kakaibang takbo ng utak. Ibig sabihin, meron kang pag-asa sa mga bagong botante. Naintindihan po ninyo yan? Alam niyo ang malungkot na katotohanan doon? Tayo wala na tayong pag-asa. Kasi tayo yung matatandang botante. Tayo yung matatandang botante. Sorry for the words. May mga paring nag-away. Bakit? Ha? Kasama ko dyan. Ano? Sabi ko, Father, ipinaglalaban mo yan. Alam mo namang immoral yan. Ano? May mga pari talaga nag-endorse ng immoral. Tanggapin ninyo. Yan ang katotohanan. Anong sagot ng pari? Why not? Ato mani.
Alam niyo ba yung salitang yan? Ato, money. Kasi, atin ito. Kahit immoral yan, iboto mo, atin ito. Sa madalit sabi, merong personal interest. Kaya nga, kung hindi babaguhin ang pag-iisip, walang magbabago sa Pilipinas. Magiging totoo yun. Antayin mo na lang silang mamatay lahat. At magsimula ng bago. Di ba? Malungkot yun, di po ba? Ano? Malungkot yun. So to talk about transformation or transforming Filipino spiritually through the Immaculate Conception entails more than grace, but a personal decision. A personal decision. Marami sa atin mahilig magdasal, pero ayaw magsakripisyo. Father, pray over mo naman ako. Ano pong problema, nanay? Taas ng blood sugar ko. Diabetic kayo, nanay? Opo. Classmate tayo. Member tayo ng media. Mediabetes. Ano po? Bawasan niyo ang kanin, nanay. Bawasan niyo ang dessert. Bawasan niyo matatamis. Bawasan niyo. Alam mo, sabi ng matanda, Father, wag mo na akong pagbawalan. I-pray over mo na lang ako. Yan ang pangkaraniwang pag-iisip. Milagrong walang pagbabago. Ano sabi ko sa kanya? Buhusan ko man kayo ng holy water, hindi kayo gagaling. Di ba, anak? Kasi gusto natin, madali lang ang pagbabago. Gusto natin, magaan lang ang buhay. Gusto natin, na pumita sa bunga na wala naman tayong itinanim. Do not forget this, my dear friends, my brothers and sisters. We can never eat the fruit of the tree we just planted today. Keep that in mind. You can never eat the fruit of the tree you just planted today. But when is the best time to plant, Father? The answer was 20 years ago. 20 years ago. Ay, Father, hindi kami nakapagtanim. Magtanim ka ngayon. Hari nawa bago ka mamatay. Makakain ka. Di po ba? Ano? Gusto natin, madali lang ang buhay. Gusto natin makuha lahat sa dasal. May mga bagay na hindi nakukuha sa dasal. May mga bagay na hindi nakukuha sa dasal. Kailangan nating kumilos. Di po ba, ano? I learned so much after my stroke. Sabi ng doktor, kayo mga pari, ang titigas ng ulo niyo. Kayo ang isa sa mga pasyenteng napakahirap pagalingin. Magaling kay mga tuwiran. Sabi ko, talo pang obispo nito. Grabe mag-sermon, doktor. Tinatanong ko lang naman kung anong pwedeng kainin pagkatapos. Di ba? Ano po bang pwedeng kainin para hindi maulit ang stroke? Ang daming listahan. Binigyan. Back to back. Ano ba kakainin ko dyan? Ano po? In simple terms, Father, basta masarap, bawal. Tapos, di po ba? Ano? Kaya, pag tinitingnan mo, kaya sarap, bawal yan. Di ba? Father, kain ka, masarap ito, bawal ho yan. Di ba? Father, kain tayo, masarap doon, bawal. Tapos, di po ba? Ano? Kung pinapahalagan mo yung kalusugan, you don't compromise. Hindi yung konti lang, konti lang. May gamot naman konti lang. Di po ba na? Oh. Ano sabi ng doktor? Pag pinagbabawalan ka pa, may pag-asa ka pa. Di po ba?
Pag sinabi ng doktor, bawal po yan, bawal po yan, bawal po yan, may pag-asa ka pa. Pero pag sinabi na ng doktor, wag ho kayong mag-alala. Kainin nyo na lahat. Malapit na kayo. At alam kong kakainin nyo lahat. Kasi gusto nyo na magaang buhay. Yan ang katotohanan. Alam niyo naman milagro yung pagkakagaling ko sa stroke. Ang daming nagtatanong, sinong doktor mo, Father? Sinong doktor mo? Sinong doktor? Sasabihin ko, sinong doktor? Sinabi ko, ito ang cardiologist ko, ito ang neuro ko, sabihin ko lahat. Oh. Tapos, pagkatapos nilang pumunta, kumusta po kayo? Ang higpit ng doktor mo. Ang daming bawal. Anong ginawa mo? Naghanap ako iba. Yan ang mentalidad ng marami. Gustong pumunta sa langit, ayaw yapusin ang kautusan ng Diyos. Di po ba, ano? Ayaw yapusin ang kautusan ng Diyos. Katulad yan ng lalaking nahulog sa bangin, nanghangapit sa isang sanga. Sabi niya, Diyos ko, tulungan mo ako. Gabi na. Panginoon, tulungan mo po ako. Sabi ng Diyos, bumitaw ka. Sabi niya, hello, baka mayroong ibang Diyos dyan. Naghahanap ka. Kinabukasan, nakita niya sa bangin, yung pala, malapit na malapit lang siya sa lupa. Kung bumitaw ka kagabi, matagal ka na nagpahinga, di ba ba? Gusto natin na sigurado palagi at madali. Kayo ba'y nag-rapids? Nasubukan niyo bang mag-rapids? Ay, you're too old for that. Ano po? Ha? Meron pong nag-rapids, mga pari. Ha? Di ko nasasabihin kung sino. Ha? Nag-rapids. Tapos, bumaliktad yung crop. Bumaliktad. Yung isang pari, nagsisigaw. Tulong! 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 Ano po? Sabi nung lifeguard, tumayo kayo, Father, tumayo kayo. Ano po? Tumayo. Tulong! Tulong! Tumayo nga kayo, Father. Nung tumayo siya, hanggang dito lang palang tubig. Kasi gusto natin mayroong hahawakan kagad eh. My dear friends, my brothers and sisters, the failure to achieve our dreams is to demand for certainty. But the truth is, the only certain in this world is uncertainty. The only certain in this world is uncertainty. That's why we call it faith. Aanin mo ang pananampalataya kung sigurado ka. Ang pagyapos sa salita ng Diyos ay isang panawagan na yapusin ang pananampalataya sa panahon ng walang kasiguraduhan. May pag-asa ba? Meron. Hindi nawawala ng pag-asa. Kaya nga ang topic natin last year, hope doesn't disappoint. Hindi ka bibiguin ng pag-asa. Di po ba, na? There are no hopeless cases, but sometimes there are hopeless people. There are no hopeless cases, but sometimes there are hopeless people. Mga ayaw ng kumilos. Ayaw ng kumilos. Mga minamahal na mga kapatid, hindi naman kailangang mahaba ang talk. Di po ba, ano? Nakalagay kasi doon, 2 to 4. Hindi. Ha? Tita Nona, ha? Pwede mag-break na. May tanong po ba? May tanong? Questions? Ha? Wala?
let's have a break. 3:15 na po. Ano po? Let's go back at 3:30. Okay po ba yan? Okay. Salamat po. Salamat.